Etong next part, Direk, I think ito yung nagpatunay din talaga o nagsimula kung gaano kagrabe ang afternoon ng GMA. Kasi ito Yes, talaga opo. yung nagsimula ng talagang pag-rate. So in the next part, ito na pag-uusapan natin the drama-rama sa hapon era ng GMA afternoon drama na ang pinapalabas. Usong-uso kasi ito noon di ba? Pag-remake ng mga pelikula into TV shows at nabuo nga ang umbrella series ng GMA na Cine Novela. Ito na, Cine Yes, Novela opo. presents. And direct based doon sa mga tinignan kong credits, no, 5 out of the many cine novelas in the afternoon slot, kayo ang nagdirect. Kayo ata may pinakamadami aside kay Direct Joel na cine novela na nagawa. Oo, yun. Ang original ano niya ay ang pilot program Offering. na ginawa ng ano Mm-mm. niya is Sinasamba Kita, I think, if I'm not mistaken, ng Yes. Sininabela. And I did the second installment of that Sininobela, which is Pati Ba Pintig ng Puso, starring Yasmin Curdy, JC De Vera, Eddie Gutierrez, and Asdor Griego. Tapos Yes. Tina Hortaleza and I think Marco Alcaraz. Parang ganun. Yes. Yes. Yan. Naalala ko yan. And I think Mm-hmm. that's 2007. 7. Oo, 7. Diyos ko, Grabe, ang tagal tagal na na. pala, Direk. Pero parang it Oo. feels like yesterday. Kasi nga, Wait. bago-bago na rin talaga ito di ba? Oo, yes, oo. Ang isang hindi ko makakalimutang eksena dyan, nung na-aksidente si Tito Eddie Ah, na madaling araw, tapos nabagok yung ulo, ay yung, yung ilong. I mean, I think that was our last take. mm-hmm. Parang eksena ni JC De Vera, kasi di ba maglolo sila doon. Si Don Griego, si Aldrin Griego, yun ang pangalan ni Ah, okay, si JC, Oo, yes. ni JC Oo. De Vera. Tapos si Jenna dito, si Yasmin Curdy, di ba? Yes. Umuwi ang kwento nito dahil umuwi si Aldrin from abroad para to take care of his sister na pinasok pala sa asylum ni Don Griego dahil ikinahihiya dahil baliw. Di ba? Mm-mm. So nalaman ni Aldrin, umuwi siya. Pagdating niya sa Pilipinas, na-inlove siya doon sa katulong nila, sa kasambahay. So parang ganun yung naging premise ng kwento. So, yun nga, going back doon sa unforgettable memory ko, nung na-aksidente si Tito Eddie. Pero, eksena lang yun na parang ginanon yata siya ni JC De Vera noon. Parang na-off balance si Tito Eddie. Tumama yung ilong. And he was brought to the hospital after the taping. So, pagkabagsak ni Tito Eddie, takbo kami kaagad doon sa set. Ang layo ng tinakbo ko kasi yung control ng coffee ban noon, ang layo pa. Tapos, nung nakita ko may parang kunting dugo, sabi ko, let's call it a day. Kasi sabi ko, baka kung ano mangyari si Tito Eddie. Yun, tinawagan si Tita Annabel, ginawa, pina-x-ray si Tito Eddie, paggising, thank God wala namang anong masamang nangyari. Yeah. Pero Mm-mm. uh, pinagpahinga muna namin sa I think mga 2 taping days. Parang ganon. Yeah. Sabi ni Tita Annabel nung time na yon, hindi pa pwede si Eduardo. Hindi pa siya pwede mag-taping. O, na yung sequences na mga kasunod, di ba? Siyempre, knowing Tita Annabel, di ba? So, struggle na mapapayag siya. Oh, sandali lang si Eduardo, ha? Kung ano lang yung niya, wala nang dadagdag. At least na Yun itawid yung naman. naitawid naman, awa ng Diyos. Oo. So, yun yung isa sa traumatic ano sa akin, memory ko dun sa pati mapintig ng puso. Pero, ano pa ba? Eto direct Yun. sa pati ba pimpig ng puso. May Oo. helicopter scene kasi in the original film, 'di ba? Which Opo. it was a question if magagawa ba siya kasi nga panghapon, 'di ba we know Yes. naman na in the afternoon medyo lower ang budget compared sa prime time but Oo. you were able to do it in the TV Yes, oo. version. So paano niya yan Oo. tinawid direct? Kasi sabi namin, yan po yung signature ng ng, how do I say this, ng show, ng pelikula.
So, at least kahit papaano, we keep the signature alive, di ba? So, yun, thank God naman, naniwala naman ng GMA, sila Tita Wilma, sila Miss Lilibet, na we really have to come up with that scene. And hindi man ma-duplicate, pero yun yung dating ni Aldrin doon sa mansyon eh. Di Yes. ba? Kasi galing sa Amerika, di ba? They live in a province away from Manila. So, syempre, pakita mo yung grandeur, yung richness, at saka yung lifestyle nila, babain mo rin sa helicopter, di ba? So, parang ganun din yung, ano, Mhm. yun. So, memorable to sa amin kasi may gawa pa kami mga eksena sa Hong Kong. Nakapag-shoot Yeah. na kami sa abroad dito. Yasmin, JC, tapos si China at saka si Marco. So, siguro I think 3 days kami nag-shoot doon. Yun. So, nakakatuwa lang yung mga banding ng mga bata noong time na to, Mm. 2007. Yun. Pinaka-sosyal na sinenovela nga daw, Direk, ang Pati Ba Oo Pinting. nga Dahil daw po. nakapag Sabi nga Hong po, Kong. Sosyal, nakapag Hong Kong, di ba? Pero oo paano mo nga direct eh. binuo ang JC Mien love team, yung chemistry? Kasi first time din naman ni JC and Yasmin to be paired with each other and yet, ang ganda kasi nasundan ito ng Oo. maraming projects, di ba, sa kanila. Yes. Opo. Kasi ang ano ko lang dun sa dalawa, sinusap ko kung matatandaan pa nila, kung mapanood ni Yasmin to. So sabi ko, walang inhibition dito, dapat, sabi ko. So, being as a lover, sabi ko, so you really have to bring out the best in you. Kung halik, halik. Kasi yun yung naging ano ng tatak ng hapon na parang you do something daring para ma-recognize ka ng tao at kapitan ka, yung mga ganun. At the time yata, both are them are single. So, walang magagalit kung si JC makikipaghalikan. So, si Yasmin open naman. So, talagang walang inhibition, walang sabi nga ng gay linggo natin, walang kieme yung dalawa Ah, na ano, na sige, kiss kung kiss. Yung gano'n. Ang dami naming mga eksena ng mga gano'n, mga moments nilang nun. Minsan, wala na sa instruction ko, may kiss pa rin eh. ay, So sabi okay. ko, ako madalas ako may PA system. Oh, wala naman sa instruction yun, bakit may kiss pa? Yung mga gano'n, dinig na dinig ng mga tao, yung mga gano'n. So, Yes. happy lang tong set na ito na ano, pati ba pintig ng puso. And syempre nakakatuwa din kasi it's a remake coming from Viva na gumawa ka ng ano ng remake from a movie of Sharon and Gavi directed by Leroy Salvador, Yeah. di ba? Eto direct, so yon ang Pati Ba Pintig ng Puso, your next novela was Maging Akin Ka Lamang. Yes. Ito, hindi ba man nagsisimula ay meron ng challenge? Actually, ito yung sasabihin ko sa inyo kanina direct na ever since pala, well, actually, Villa Quintana pa lang, di ba, with Chanda Romero, Oo. na-experience yun na mga artista nyo ay nawawala, napapalitan, may mga kailangan biglang mangyari na hindi naman nila kasalanan or sinasadya, but it Mm-mm. just happens. And dito sa Maging Yes. Akin Ka Lamang, yung napalitan si Jeneline and Patrick with Nadine and Polo. So, paano niya lang, Exactly. direct, inayos, ginawa ng paraan, what was the story? Oo. Nung time na yon, alam naman ng lahat na they're in a relationship, di ba? So, siguro, we capitalize doon sa, hindi naman natin masasabing love thing yun kasi it happened in real life, Yeah, di real ba? life. So, parang the network capitalized on their popularity. At the same time, that time sikat si Patrick, si Jen was sikat ng time na yon coming from, I think, New York, at saka Encantadia. Yes. So, yeah, yun yung mga projects ni Jen na sikat na sikat. And then after Mark Heras, si Patrick nga yung naging karelasyon niya. So parang it was capitalized na maganda yung chemistry nilang dalawa bago. Then all of a sudden, pumutok nga itong issue na nabuntis na raw si Jen. So, Ah, syempre, pag buntis, ano ka na kaagad, re-remedyohan mo na. And then, that's where Nadine and Polo came in na, na as replacement. Kasi, ano mo na troubleshoot mo na kaagad bago pa lumaki, di ba?
So, I think, parang nakapag-story ko na kami noon, pero hindi pa yata kami nakakashoot. So, parang gano'n. Okay. Wala pa namang Oo, yeah, if I taping. remember it right, parang naka-ano na po kami noon eh, naka-story ko na kami noon. Tapos yon, hindi pa kami nag-shoot noon. So, parang blessing din yon sa part namin kasi kung may na-shoot ka na, lahat yon salvage na yon. Ang Mm. matitira na lang doon kung may na-shoot ka naman na walang Jen and Patrick, di ba? So, yun, masasalvage mo yon. Pero pag mostly kung lahat yung kanilang eksena, hindi mo na mapapakinabangan Tapon. yun. Opo. Yun. So, Yeah. yun, parang, yun, that's where Polo and, Nadine came in. Pero at the Mhm. time, naka-ready na talaga si Isabel noon as kontrabida. Yes. Ayun nga, Direk. Oo. That's the next Yes. question. Kasi Opo. first time yata to ni Isabel Oli talaga na kontrabida. And it was so heavy. Grabe yung role ni Lorna. Di ba? Oo. Susita. Yes, oo. Kasi sabi ko nga si Olive, si Isabel, Olive ang pangalan niya. Sabi ko, Yeah. Liv, have you seen Kako the movie? Sabi ko, kung paano si Lorna Tolentino. Sabi niya, not yet direct. Sabi ko, you try to watch, pero don't copy. Kasi para sabi ko, magkaroon ka lang ng idea how intense he was there in the movie. And then, paano mo titingnan yung sarili mo, paano aarte si Isabel Oli na hindi mo kokopyahin si Lorna Tolentino. Sabi ko, yun lang yung yun lang yung intention ko. Kasi ako sabi ko, I seldom watch yung mga remake na ganito, yung pelikula nila. Kaya lang, napanood ko na siya sa pelikula way back pa. Mm. So, hindi ko na siya, I never opted to watch it again for the sake na kung ano yung uh, meron itong movie nito. Ang ginawa ko is through my recollection, ano ba yung napanood ko dito sa pelikulang ito? Kung ano lang yung nasa isip ko. Para for one, I should not be biased in the first place para hindi ko sabihin na quote-unquote kinopya, di ba? Pero sabi ko, sabi ko nga sa creative, na let's stick to the premise na yung character ni how do I say this, ni Nadine at saka ni Polo, dapat similar din yung obsession ng pagkagusto ni Lorna Tolentino doon kay Christopher De Leon, di ba? Yeah. Kasi sabi ko, dapat, yun kasi yung naalala ng tao na hindi lang dapat doon sa title itself, di ba? Sometimes we migrate na naman doon sa mga ibang plot points na iiba naman yon. Pero sabi ko, there might be some signature scenes na dapat i-retain para nang sa ganun, alam ng tao, di ba, na ito Yeah. yung pinaka-premise ng kwentong ito. Sa akin, pag may mga remake, sabi ko, I make it a point na dapat andun pa rin yung pinaka-premise ng original. Para lang sa ganun, sa memory ng tao, gustuhin mo man dahil through change of times at saka being contemporary, dapat siguro as a director, isipin mo rin na paano mo ipapakita something different from the previous or from the remake na kinopyahan mo. Parang ganon. So, ang galing naman, Direk, kasi ano naman ni Isabel. Ay, Nakakabwisit siya opo, talaga nito, opo. I remember. Oo. Alam mo, nung time na yun, si Isabel, di ba, sobrang hindi ng batang yan. Kinausap ko Yes. talaga. Sabi ko, Bel, ay, Olive, sabi ko, tanggalin mo yung inhibition mo. Kapitan mo, yakapin mo. Wag kang mahiya kasi nahihiya siya. Di ba? Ang hingin niya. Di ba? Nahihiya siya yung part na yung obsessed siya, na hahalikan mo, yayakapin mo para, di ba, yung sabi ko, Yes. tanggalin mo yan. Kasi may mga takes kami na nakikita ko, kinakat ko, sabi ko, ulitin natin kasi hindi ako masaya. Yung ganon. So, Mhm. nakita ko rin si struggle sa kanya noon. Tagal ko rin siyang kinausap noon. Pero sabi ko, Olive, dapat ibigay mo kung anong hinihingi ko. Kasi hindi ko yan igugod. Lalo pilot ito. Kasi hindi ikaw si Isabel Oli na mahinhin. Di ba? Ikaw si Rosita Abrigo na
Rosita nga ba si ano doon? Tama ba, Rosita, Rosita? yes. Yes, Rosita. oo, si Rosita ka. Yeah. 'Di ba, na ano, so sabi ko dapat gano'n ka-intense yung ano mo, yung pagnanasa mo, yung kagustuhan mong namapa sa'yo si Ann. Si Ann, 'di ba? Ann, 'di ba ang pangalan? Andy, yes. Andy. Oo, 'yan. Sobrang tagal na, eh. I think, 2008? Yes. Oo, 2008 siya. Oo, yung gano'n. So, Mhm. sabi ko tanggalin mo yung hiya mo kasi, I mean, 'di ba, we're portraying a character here and we should be credible dun sa portrayal mo dapat para mag-good Mhm. natin yan. Yun, nakinig naman. So, sunod na mga araw, linggo, ay, gumagaling. Nag-erect ako yung motivation ko sa kanya. So, sobrang Mhm. tuwa ako dun sa kay Olive ng anong to, project na ito. Maging Yun. akin ka lamang. After maging Yes. akin ka lamang, direct, also in the same year, 2008, gaano kadalas ang minsan? So, ito na Yes po. naman, after Jeneline and Patrick, si Oh Sunshine my God. naman, di ba? It was supposed Yes. to be really Sunshine, Marvin, and Diana Zubiri. Kaya lang Dahil na Sunshine had to siguro. back out. Tama ba ito, direct? Nakapag-shoot na ba kayo din? Or hindi pa Yes, naman? meron na po. Opo. Meron na Mm. po kami dito, ano, may mga nakapag two taping days na yata si Shine dito. So lahat ng mga eksena niya, hindi namin na-salvage talaga. So she was completely ano, replaced by Camille uh, Prats. Camille Prats as Lily Medrano. Parang ganon. Mhm. Lily Medrano. Oh. Tapos si Marvin as Doc Noni. Louie! Louis. Louie! Louis. Yes. Opo, opo. Tapos si Diana as Elsa. Tama ba? As Yes. Yes, Elsa, yes. Elsa. Oo. Oo. Kasi ang kwento ng premise nito is parang si Elsa at saka si Louis, nurse and doctor respectively na nag-work yata doon sa hospital na pag-aari nila Diana. Ganon. Tapos, nagpakasal yata umalis yata si, ano dito, si Elsa, si went somewhere. Pagbalik, Si Camille, mag-asawa si na si, Lily. oo, Oo. yeah, mag-asawa na si, ano, si Diana at saka si Doc Marvin. Louie. Mm-mm. Oo, so, tapos, hindi ko alam na ito yata ang anak ni Camille pagbalik. Parang si Louie yata to eh. Mhm. So, if I'm not mistaken doon sa premise. Tapos, malaki na yung bata pag uwi. So, parang may heart failure yung bata or may heart condition. So, parang pinahiram niya si asawa niya para to get makabawi doon sa friendship nila na I mean, kinuha niya yung dating Yeah. boyfriend ni ano, parang ganun. So, nagmagandang loob, parang ganun yung kwento. Tapos, nag-rekindle yung dating love talaga ni Doc Louie at saka ni Lily. Parang ganun yung, Yes. ano, yun, Mhm. yung kwento nito. Direk ba tatandaan niyo paano niyo napili si Camille na pumalit kay Sunshine? Kasi si Camille parang 'di ba, syempre bagets-bagets. Galing siyang Oo. Princess Sarah and all. And then Yes. after ata to ng mga anak na rin naman siya eh, 'di ba? Tapos Yes, pagbalik oo. niya, nanay role na din. Oo. At if I remember right, parang kakapanganak pa lang yata niya. Yeah. Doon sa, oo, yun. So parang ito yung comeback niya sa GMA. Nung ano, kasi galing siya sa ABS eh, di ba? So Yes. galing siya sa ABS nung time na yun. Parang, so siyempre parang, siguro, the network sees that as an opportunity na something new, something different, something fresh para sa network. So, she was taken as a replacement for Sunshine. So, Mhm. parang ganun ang intindi ko na ano. And it was portrayed by yung character ni Lily, portrayed by Camille with flying colors. Ang galing ni Camille. Yeah. In fairness to her, di ba? Mhm. She was a good choice for the for the character for the role of at Lily. Lily. Opo. Yes. Tapos direct ang galing kasi loyal ito sa ending ng original movie. Nagulat Opo. ako kasi napanood ko siya talaga. I mean, nung Oo. airing nito na, hala, Yes. namatay si Camille Prats. Bakit siya namatay? Opo. Tapos bitin na bitin yung Mm. ending na nasa ospital na nagsisisi si Elsa Yes. na inano niya yung Yes. best friend niya. Tapos namatay. Tapos doon Oo. na natapos. Tapos parang Opo. after a while, sinearch ko yung movie. Ano ba ending talaga nito? Ganun na ganun din pala yung ending na Opo. nangyari. Oo. So, Kasi yun yun nga direct. po yung Ah, sinasabi go. ko, yung signature na there are scenes na
we might be faithful to the original to make a statement or tumatak ba, 'di Mm. ba? So yun eh na kasi oo, kasi siyempre there are layers of stories naman na kailangan mong dagdagan para humaba. Let's say sabihin na o maging 20 weeks 'yan. So, yung pelikula naman sa totoong ano na pelikula is only 2 hours, 'di ba? Yeah. So, how will you ano naman extend it? Siyempre sa mga subplots. Pero sabi ko yun yung sinasabi ko. At the end of the day, dapat magtira tayo ng mga statement nung remake na alam natin na ito yung galing dun sa original. Para nang sa ganun, tumatak, Mm. 'di ba? So, yun, yung may mga scenes talaga kami ganun na it was faithful to the original story. Yeah. Parang isa kasi to direct sa mga ganon na sinenovela na. Kasi di ba Oo. usually nga sa TV iniiba na. Dahil nga naiba na rin naman yung ano. Pero Yes. parang ito yung same na same yung ending. Kaya ang ganda. Opo. Yes, Mhm. oo, yun. So, 'di ba, pag tinignan mo, very dramatic kasi yung death scene ni ano doon ni ni Lily. Lily. Oo, tapos may iwan mo tapos yung bata, parang namatay ba yung bata doon? Si Alvin, parang namatay din yata yun. Earlier on na namatay na Oo, yata. yeah, Oo. from the story, 'di ba? Namatay na yung bata, namatay pa yung best friend mo. I mean, 'di ba? So, it was kind of tragic. But at the end of the day, it serves as sort of a reflection to the character itself, 'di ba? Na how I wish na sana, 'di ba? Kung hindi ko inagaw si Louie, baka buhay pa si Lily. I still have a best friend. Parang Yeah. tipong mga ganun, Mm-mm. resolve sa sarili. Correct. So, yun. Ito direct, the most challenging scene in novela, I guess, that you've directed. Tinik sa dibdib. Kasi ito, you had your, series of actors being replaced before the show gets aired. Pero ito kasi, umi-air na. Nakailang linggo na kayo, 3 linggo na yata. Tapos biglang Mm-mm. si Sunshine ay nagkasakit, 'di ba? And then, dumating favorite niya ata si Nadine sa Monte, direction na naman ang Oo. pumasok. So ito, paano Oo. nyo to ginawa ng paraan? Pinakamalupit Yes. kasi talaga yung umi-ere na, tapos biglang, may problema. Oo. From the title itself, tinik sa dibdib. Manhid na ako. Oo. So, manhid na ako na nawawala yung bida ko Mm-mm. sa mga storya. Kidding aside, yeah, oo. Ang ginawa namin dito is parang sumakay sa bus yung character ni Shine. Tapos parang nalaglag ano bang pangalan niya? Si Lorna. Yeah, si Lorna. Lorna. Oo, si Lorna. So nalaglag siya. Tapos nabuhay siya. Nasira yung mukha. It was very quote unquote convenient for the writer to use na sunog ang mukha. Kasi ano pang ibang pwede mong maisip na makapag-perform yung character ng normal na buhay after niya gumaling. Kung pinilay mo, silantod, di ba? May pilay, bale. So physically, it's not attractive na maging sa ano. But the only way that you could save yung character is to change the mukha. And changing the mukha is also means changing the lead actor, 'di ba? Yeah. So, yun po yun yung doon. Yun yung pinaka convenient way to replace an actor na nawala at papalitan mo using the same character. So, yun po ang ginawa namin, nahulog sa bus. Ang tagal ng deliberation kung paano gagawin, pero we end up with yun nga po uh, na aksidente na lang yung bus na sinasakyan ni Lorna, tapos nasunog po siya, tapos yun po, pagkagaling nung mukha, na iba na, plastic surgery, naging na din sa Monte na. Although, syempre, you can not replace the tone of the voice, the breathing, kung ano Hindi man yung magkakapareho. original. Yes po. So, ano na lang doon, cinematic license na lang po yun na naging, nagbago lang po talaga yung Mm-mm. artista to continue the program. Kasi you have to salvage it. Kasi otherwise, it's a big loss naman sa part ng network that you launch annually launch program, yet biglang terminate kasi nawala yung artista, di ba? Mm-mm. Yeah. Eh,
Siyempre, may mga nakaprogram ka ng mga marketing strategies at saka monetary considerations dyan, di ba? So, yun Mm. po yung pinaka-convenient way Oo. to change So, the character of Sunshine. hindi rin option direct na putulin na lang yung show. Kasi nga, bago lang eh, di ba? Abuti sana kung naka 10 weeks na kayo, mga ganon, tas pwede nang Yes po. tapusin. Opo, yes. Oo, parang 2 weeks pa lang po yata yun. Parang Mm, ganun. Oo, parang 2 weeks pa lang po yun na, or even less than a week. Parang yeah. ganun siya ano. So talaga, hindi naging option yun talaga. Kasi baka the network might be put into hot water kung ite-terminate mo kasi, di ba, as I said earlier, baka may mga na dito, mga business considerations na Yes. kailangan Mm. Pero, i-fulfill. pero grabe direct, no? From yun nga, from Villa Quintana pa lang pinagdadaanan mo na to at namanhid ka na. Oo. Buti hindi, ang Andun na po galing na ako dyan. hindi personal sa inyo. Kasi in fairness kay ni Ate Shine, di ba? Kasi nga, I remember there was an interview she said na Tatay G nga yung tawag niya sa inyo kasi nga Ana Opo. Karenina. And then you keep Oo. on working and working together pa rin naman even when Yeah. she returned after her Opo. hiatus, di ba? Yes po. Opo. Kasi ah hindi ka naman galit sa tao dahil may nagawa siyang pagkakamali. Pero dapat intindihin mo siguro yung sitwasyon. Parang ganon. Kasi at the end of the day, di ba, what if kung sa'yo din nangyari yon, di ba? So, ako naintindihan ko yung mga naging struggles at saka mga fears din niya sa buhay. So, sa akin, more on professional lang. At the same time, siyempre, may soft spot sa akin yung batang yan. Pero hindi nangangahulugan na. Porket nangyari yon, ginawa yun sa'yo, isusumpa mo na siya at ayaw mo na siya makatrabaho. Hindi Mm-mm. naman ako yung tipong taong nagtatanim ng galit. I mean, sometimes you get angry, but not hatred siguro. Yung ganun. Yeah. Kasi we're just human in the first place, di ba? I mean, siguro, intindihin din natin kung ano yung mga shortcomings. Di, kung ikaw yung taong naapektuhan, di, ipagpasa Diyos mo na lang yung mga Mm-mm. bagay na gano'n. Yun. Correct. Although, siyempre, ang daming naapektuhan na tao, di ba? So, yung network, naging problema ka. Pero at the end of the day, di ba? Nung pagbalik niya, she was able to deliver naman, di ba? So, siguro di lang natin alam yung pinagdaanan niya ng time na yon kung ano nangyari sa kanya kasi I was not privy at that time. Health Pero pag, reasons daw, direk eh. Yon, direk. Ang last na sinenovela niya was Ina, Kasusuklaman Ba Kita? yes So, with po, Jean Garcia and Jenica. Ito naman fun kasi real life na mag-ina. yes po, opo, oo. So, nakakatuwa din tong mag-inang to kasi very supportive talaga si Jean doon sa anak niya. Kasi syempre, si Jenica yung bida rito. So, I mean, it's an honor or siguro sa part siguro ni Jenica, it was a challenge na yung nanay mo makakasama mo sa eksena most of the time. Eh yung role ni Jean is parang yung kasi itong tatlong bata dito, si Dion Ignacio, si Iwamoto, at saka si Jenica Garcia, iba-iba tatay. Parang ganun sa kwento, if I remember it Yes. right. Oo. Parang itong si mother dito, parang manipulative mother, narcissist, di ba? Parang Mm-mm. yung iniisip niya parate, yung ikabubuti niya at the expense of her children. Ganun ko nakikita yung character ni Jim dito sa anong to, sa 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 TV series na ito. So, nakakainis talaga siya. Pero very, how do I say this? Ang ganda ng tandem nilang mag-ina rito. Nung, I mean, sa part ni Jenica, nakita ko yung struggle din niya, nasabayan yung nanay niya. Mhm. Pero she was able to, to do it and pitted against her mother. I mean, pitted, quote unquote, doon sa acting wise. Kasi, ito naman si Jean is very supportive doon sa mga bata. Kay Dion, nakita ko hindi lang doon sa anak niya.
very supportive siya sa Iwamoto. So, nakita mong walang Yeah. walang favoritism kahit hindi niya anak itong dalawang artista, tas anak niya. Very supportive siya doon sa tatlong yon. Pag tiningnan mo na hindi siya nag-favor na porket si Jenica, anak ko ay mas ko siya. Hindi. Makita mong very, siya dito. It's, together with, I think, with Ariel Rivera, yata ito. Yes. So, yeah. Oo, yeah. So, yun. Ang ganda nitong, very heavy drama to, na eksenang ito. Yun. Mhm. Grabe rin, direct, no? Ang ganda nung naging, nyo, journey din sa cinenovela. Like, Opo. eto din kasi yung naging pundasyon kung paano naging, gaano ka-successful ang afternoon slot ng GMA, which most of Yes. your shows were part of, di ba? So, Opo, sorry, opo. direct, ang haba na natin. Kaya pa ba? May next pa Sige ba lang, kayo? go lang. Oo. Okay, itatawid na Oo. natin kasi yan ang mga kwento ng drama-rama sa hapon era ng GMA. And then, pagpasok ng 2010s, eto na, nag-reformat ang afternoon at tinawag na nating GMA Afternoon Prime. Yung character ni Barbie dito, hanggang ngayon talaga, it was written sa, parang may comment ang isang Australian university professor at the same time isang European school din na nagkikriticize na si Nita daw is parang tao na pininturahan lang para na maging itim. Di ba? Just for the sake na para lumabas na quote-unquote na negro. Si Sunshine at saka si Cheryl, nakakatawa lang to. Way back bakekang pa. Kung baga sa quote-unquote, they wanted to outshine each other. Siyempre, ayaw naman magpatalbog ng isa at hindi naman siya papayag na matalbogan. So talagang they really bring out their best. Case in point, sa Bakeka, balikan natin, 2006. Sabi ko, Shine, tulak mo lang si ate mo. Siguro, dahil madaling araw na, parang dumaplis yung tulak ni Shine, parang nakarating sa mukha. Kasi at that time, parang si Cheryl na off balance. So, hindi ko alam kung at that time, si Cheryl, acting-wise, gumante, sinampal niya si Shine. As patro madaling araw. Direk, ikaw pa lang nagpa-start kay David Licauco. Kasi di ba nandun sa siya? akin po yan. Oo. Oo. Sa, ano bang show namin yun? Yan, kapag nahati ang puso, direct. Di ba Kapag nandun nahati. siya? Oo. Parang earlier that, Sa piling ni nanay. sa feeling ni Yung nanay. pulis siya, Yes. correct. Opo, yung sa